10 milyong piso ang patong sa ulo ng negosyanteng si Atong Ang na pinaaresto kaugnay sa pagkawala ng 19 na sabungero sa Santa Cruz, Laguna. Bukod sa pagiging #1 most wanted sa buong bansa, armado at mapanganib din ang turing ng DILG kay Ang, kaya pinakansela na ang mga rehistro ng kanyang mga armas. Humiling na rin ang PNP sa Interpol ng red notice laban kay Ang, gayon din ang whole departure order mula sa DOJ para sa binansagang pugante. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi lang basta most wanted sa buong bansa ang turing ngayon sa negosyanteng si Atong Ang ng Department of Interior and Local Government. Mapanganib na rin ang turing sa kanya dahil sa pagiging armado umano. Siguro may ituturing natin na #1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 over 100 missing sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Dahil nga itinuturing na armed and dangerous, ipinagpapalagay ng mga otoridad na handang gumamit ng dahas ang negosyante at mga banday nito. Kaya posibleng pahirapan ang pag-aresto. We have to assume na delikado siya. Tandaan nyo yung taon to, may nitin ang ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya kalang loyalty. Pinag-iingat ng PNP tracker teams at pinakansila na rin ang 6 na registered firearms ng negosyante. Bagaman posible pa rin umanong makapag-armas ito dahil sa dami ng pera ayon sa kalihim. Gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. Wala pong extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila masaktan. Pinatungan na rin ng kagawaran ng ulo ni Ang ng 10 milyong pisong pabuya. Kapalit yan ng anumang impormasyong magre-resulta sa pagkadakip sa kanya. Sa gitna ng mga kasong hinaharap, kaugnay pa lang ng 19 na sabongerong nawawala sa Santa Cruz, Laguna. Sa ngayon, bigo ang PNP-CIDG na mahanap si Ang sa 4 na mga properties nito sa Metro Manila at Calabarzon. Sunod na pupuntahan ang ilang pang properties ni Ang sa Visayas. Humiling na rin ang PNP sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Ang, bagaman naniniwala ang pulisya na nasa bansa pa ang negosyante. Hiniling na rin ng PNP sa DOJ at Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order. In case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever, other countries or the members of Interpol may arrest him. Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Sa 18 akusado ng kidnapping with homicide and kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabongero, 10 mga opisyal at dating opisyal ng PNP ang hawak ng PNP-CIDG sa Camp Crame. Ang 7 sibilyan naman na mga empleyado ni Ang sa sabungan nasa kustodiya ng PNP-CIDG Batangas. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng mga hakbang tulad ng alok ng pabuya, bigo pa rin matagpuan si Atong Ang hanggang sa mga oras na ito. Maki-update tayo sa mga lugar na ginalugad ng mga otoridad sa Laguna at Rizal. Nakatutok live si John Consulta. John? Mel, 4 na area sa may probinsya ng Rizal at Laguna ang pinuntahan ng mga otoridad para isilbi ang warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang. Pero bigo silang makita ang negosyante. Ekta-ektaryang pag-aari ni Atong Ang sa Sinulawan, Laguna ang unang tinungo ng mga tauhan ng Calabarzon Intelligence Division, Laguna Intelligence Unit at Sinulawan Police. Andito kami para iserve yung warrant of violation ng regular fire code. Sinong pwedeng makausap? Tawagan ko lang po yung Sa loob, tumambad sa tracker team ang napakaraming silungan ng manok, 2 helipad, mga villa
at isang main house na nasa ibabaw ng burol. Inisa-isa ang kwarto sa main house pero bigong matagpuan si Ang. Wala rin natagpuan ng galugari ng isang farm sa Magdalena, Laguna na umano'y pinupuntahan ng negosyante. Nag-negatibo rin ang pag-ikot nila sa isang cockfighting farm sa Mapitak, Laguna. Gayon din sa isang resort sa Halahala, Rizal. Pag-aari rin umano ito ni Ang pero hindi siya natagpuan nang inspeksyonin ang mga kwarto. Ang NBI Laguna naman, ininspeksyon ang isang farm sa San Pablo, Laguna pero wala rin silang nakita. Mel, bagamat nagdagtibo nga dito sa binisitang farm sa may bahagi ng Mabitak, Laguna na di umano ay pagmamayari ng kapatid ni Charlie Atong Ang. At itong isang napakalaking farm na may laking lawak na 400 hectares, Mel, no? Dito sa may bahagi ng Sinaloan, Laguna, nangako ang Calabarzon Police at Regional Intelligence Division 4A na patuloy ang kanilang magiging pagmamonitor at pag-iikot para isilbi ang warat laban sa negosyante. At yan mo ng latest mula rito sa Laguna, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Biguring matagpuan si Atong Ang sa umano'y bahay niya sa Mandaluyong. Sa gitna naman ng pagtuturing sa kanya bilang armado at mapanganib, pumalag ang kampo ng negosyante. Nakatutok si Darlene Kai. Bitbit ang hindi bababa sa 4 na arrest warrant. Hinalughog ng Mandaluyong Police at PNP CIDG ang umano'y bahay ni Atong Ang sa barangay Mauway, Mandaluyong City. Pero bigong matagpuan si Ang. Tanging nagpakilalang abogado ni Ang ang humarap sa pulisya. Kaya patuloy na imomonitor ang address sakaling bumalik doon si Ang na pinaaaresto ng Santa Cruz, Laguna RTC Branch 26 para sa mga kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention. Kaugnayan ng 19 na sabongerong hindi na nakita matapos magsabong sa sabungan ng pagmamay-ari ni Ang sa Santa Cruz, Laguna. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, gagawin ng mga pulis ang lahat para mahanap si Ang na tinawag niyang armed and dangerous. Pagpalag ng kampo ni Ang, padalos-dalos daw at walang basihan ng pahayag. Tumanggi muna ang abogado ni Ang sa mga bagong panayam at palilimita muna sa unang pahayag na premature ang desisyon ng korte na ipaaresto si Ang. Yan ay habang inaasikaso ang pleadings na ihahain niya sa korte para hindi niya maapektuhan ng judicial remedies o mga legal na hakbang ni Ang. Ayon naman sa DOJ, ang tanging remedy ng kampo ni Ang na pwedeng maaksyonan ng korte ay motion to quash. Yung motion to quash, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction doon sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. Itinuturing na nilang fugitive o pugante si Ang. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.